Ito po, isang na mapagpalang umaga sa bawat isa. Tayo po natin tumayo. Tayo po yung pasimula sa nawain ng ating Panginoon sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po manalangin aming Ama na magkapangyarihan sa lahat na nasa langit. Ngayong umaga kami po'y patuloy na lumalapit sa iyo at nagtatalaga ang aming buhay. Dalangin po namin na patuloy mo kami samahan. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Lord, dalangin po namin maging ang bawat aaw, ang bawat tututut, ang bawat pangunguna sa unahan at ang pangangaral ng iyong salita. Pangunahan mo kami at gabayan na ng Diyos. Maging ang bawat pastor, ang bawat elders, ang bawat leaders, members, bawat pamilya ng church na ito ng Blessed Praise. Aming tinatanggap sa iyo sa pangalan ni Jesus. Natin magsabi ng amin. Sige po tayo kayo inaawa. Amen. Hallelujah. Patuloy ka namin pinupuri o Diyos sa umaga nito. Sa lahat ng panahon, Panginoon, nananatili kang tapat, nananatili kang mabuti sa aming Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Naghinahing ka, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy mo namin itataas ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, Diyos.
sa amin, Panginoon. Pero dapat maraming purihin, pasalamatan Lord sa umaga ito. Sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Hindi namin kaya tumbasang, Panginoon. Dahil bigyan niyo, Panginoon, yung buhay niyo para sa amin. Lord, salamat po sa umaga ito. Sa napagandang panahon na binigyan niyo naman sa iyong mga anak. Para purihin ka, pasalamatan ka, Lord, sa araw-araw na aming buhay, Panginoon. Tunay ka nga, Diyos, at dapat namin sambahin at lagi po sa salamatan sa araw-araw na aming buhay, Panginoon. Napakadagila mo, O Diyos. Lord, salamat sa umaga ito. Na ikaw ang may taas. Mapuri, Lord, sa aming mga buhay. Pagkat, Lord, ikaw marami namin kasama. Ikaw, Lord, ang aming sandigan. Anong po nangyayari sa aming buhay, Panginoon? Wala kang ibang malapit, Lord, hindi kayo. Kayo ang Panginoon, ang makapaglihan sa lahat. Lord, salamat, Panginoon, sa mga may sakit, Panginoon, na patuloy yung binibigyan ng kagalingan. Salamat po namin, Lord, kayo ang aming doktor, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga may problema, Lord, kayo po nagbibigyan ng solusyon. Sa lahat ng pangangailangan ng aming kapatid, Panginoon, kayo po ang nagbibigyan nito, Panginoon. Susustento, Panginoon. Lord, salamat po sa mga nagdang araw. Pagamat po, Panginoon, ang dahil maging tumagay sa amin ito. Patuloy, Lord, na kumikilos sa amin, Panginoon. Wala kami ibang sandila, Panginoon, kundi kayo. Kaya lamang, O Diyos. Lord, salamat po sa umaga ito. Maging ang mga salita, Panginoon, ang aming pagkakalayan. Dapat, Lord, ay manatili sa aming puso at pagbigay kagalakan at katatagan sa bawat isa namin, Panginoon. Sa umaga ito, Panginoon, pag-nasa sa Lord, kayo ang may taas at mga karangalan. Sabi po namin, Lord, binabalik ang mataas na pagpulit pagsamba sa salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Malalay sa pinapalang umaga po sa bawat isa. Sabi nga po sa Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Tuloy nga po na napakabuti ng ating Panginoon dahil yung kagandahang loob at pag-ibig niya sa atin ay bago bawat araw. Kaya sa oras ito, patuloy po natin pasalamatan at purihin at sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We're so grateful, my Lord.
Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Ikaw lamang po, Panginoon, siya aming patuloy na itinataas, Panginoon, sa aming pagsimba. Lord, naniniwala po kami na sa aming buhay, Panginoon, ikaw siya lagi namin kasama. Naniniwala po kami, Panginoon, sa bawat pagsubok na aming nararanasan. Ikaw pa rin, Panginoon, ang siyang aming kasama. At sa bawat pagtatagumpay ng aming mga buhay, Panginoon, ikaw at ikaw pa rin lamang ang siyang lagi namin kasama, Panginoon. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming tunay at buhay na Diyos na nananahan sa aming mga puso, Panginoon. Wala na kaming hahanapin pa. Wala na kaming nanaisip pa. Kundi ang patuloy at manatili sa iyong presensya, Panginoon Diyos. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo aming ihayag ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. Hayaan mo buksan namin ang aming mga labi. Hayaan mo aming itaas ang aming mga kamay. Na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming patuloy na maparamanan at maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Sapagkat wala nga po kami magagawa, Lord,
tayo po ay nasa dako ng pagbibigay. Ibig ko lamang po sa inyong ibahagi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Matatagpuan ito sa Kawikaan 3, verse 9 and 10. Si Yahweh ay sandugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na anim mo sa Kanya ibigay. Kayo'y kamalig mo, lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin, hindi nga matutuyuan. Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoong Diyos na pag sumunod tayo sa mga salita niya, hindi niya tayo iiwan, di pababayaan. Nasa dako po tayo ng panalangin. Marami pong salamat po Diyos sa umaga nito. Nandito po ang lahat ng mga anak mo upang puriin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Lord, marami pong salamat. Iningatan mo kami ng isang buong linggo. Nilayo sa sakit, sa disgrasya. Pinagpala mo ang bawat isa. Kaya nararapat lamang, O Diyos, na magbalik kami sa iyong bahay panambatan upang pasalamatan ka, puriin ka. Lord, lahat po ng anak mong bibigay, pagpalain mo, ibalik mo po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. At ang hindi naman po makapagbigay, O Diyos, bigyan mo po sila ng pagkakitaan para sa susunod sila naman ay makapagbigay. Marami pong salamat, O Diyos. Kayo po ang aming tinataas, pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Announcement po, no, anniversary po natin is coming last Sunday of November, pero dahil sa tragedy na nangyari sa atin ay hindi na po natin nasikaso. So, we pray na this coming second Sunday of December, pero ganun pa rin, hindi tayo magkakaroon ng pagtitipon sa isang lugar dahil bawal po magtitipon ng maramihan. So, ang aming pong, ang ating gagawin ay kumakuha po tayo ng guest speaker o ako na lang magsalita. Papahinga lang po ako ito buong November, October, bali pang 5 Sundays ko na po ito. So, napapasalamat po kami sa mga prayer nyo, no, sa mga panalangin po ninyo. Sa biyaya ng Lord, okay po kami spiritually, nakakayang pang magpayo, mag-counsel sa mga kapatid. At kahit nasa kalagitnaan ako ng pagdadalamhati, marami pa rin nagtetext na kapatid at humihingi ng payo. At siyempre, bibigyan ko sila ng counsel. Sabi nga nila, ikaw pa nagka-counsel sa aming pastor. Sabi. So, physically, we are cleared by the DOH. No? Wala po ang anak ko ay negative si Jeremy lang po. At sa biyaya ng Lord, nasa bahay na siya, pero still 14 days quarantine po siya, pero healed na po siya. Kami po ay wala rin pong sakit, sintomas. Binigyan po kami ng clearance ng DOH, kaya hindi po kayo matakot sa amin. Kami kasi ay 14 days na nagkulong. Hindi kami lumabas, pumunta saan-saan. Kami po matatakot siguro sa inyo dahil pumunta kayo sa malimang lugar. Na kami po kaya kasi ay clear. No? Yung pastor nga, sabi ko, huwag mo akong yakapin. Iyakap ako last Friday ba yun? Nagkaroon po ng memorial service kay Sister Mel. This coming first Saturday, December 6 po ata or 5, ay magkakaroon po ng sariling memorial service ang Grace in Christ doon po sa Legacy. So, pwede na lang ng pamilya ko noon, ang pamilya ni Sister Mel ay walang
Kasi nung Friday po, wala si Jeremy, wala sina pamilya niya sa Suba, sina Sister Irene, Brother June, no, under quarantine pa sila. Kasi nag-fasting po yung kapatid niya. So, Sister Irene, pero cleared na po sila. Matatapos na sila itong week na ito. Sa biyaya ng Lord, at ang ating lahat ng kapatid, okay na po. Brother Rudy, nag-positive exam po dito, pero hindi po dito, kundi sa Talaga. Pastor Robert, doon rin siya nahawa sa Talaga. Hindi naman po tayo dito nagkaawaan eh. So, lalabas na siya bukas, Pastor Robert, ay Tuesday. So, sa biyaya ng Lord, invierno po, okay na rin po siya. Salamat po sa financial na suporta nyo. Kahit na gumastos ng malaki-laki yung biyanang ko. Kasi na brother man, okay, sa biyaya ng Lord, ay naayos na po namin lahat. So, salamat sa nagpadala po ng pagkain habang kami naka-14 days quarantine. Talaga pong naghihintay na lang kami ng pagkain at saka yung mga groceries. Pero sobra-sobra po at saka mga prutas. Now, tandaan po ninyo kung hindi po luluubin ng Lord na maawa kayo, hindi kayo maaawa. Tandaan po ninyo yan. Ako po isang patutuwa nung bago po mamatay si misis ko, from 5 a.m. to ng Thursday to 2:30, talagang struggle po siya, hindi niya kayang bilang. Iyaya ko po siya, pinapipray, nawaan kamay, kahit na wala na akong space mask. Talagang yung mga kasama ko doon, 6 sila sama-sama, meron din sila mga virus, pero po iniisip ko, mamamatay ako doon o mahahawa ako. Pero by the grace of God, sa tulong ng Lord, hindi po ako nagkaroon kahit may isang sintomas. Hindi po ako umubo, hindi ako sinukuha, hindi ako nilagnat, kaya hindi po ako dinala sa NCC. Kaya kung hindi rin pa yung tulungan ng Lord, kahit na yan ay nakakaikot sa iyo ang mga lahat na may virus na positive, kung hindi pa yung tulungan ng Lord, protektaan ka ng Panginoon. Sabi ko, baka mayroon pang layunin ng Diyos. Bakit Carmel ang nauna? May layunin pa ang Diyos, bakit inispira ko ng Panginoon? Tandaan po natin lahat ng mga lingkod ng Diyos sa Bible, dumaan ng matinding pagsubok. Si Pedro, niliglig. No? Si O, lahat ng alagad, namatay, pinatay. Hindi ibig sabihin nangyari ito sa amin ay dahil mayroon kami nagawang kasalanan, ang Diyos lang nakakaalam. Kundi pinaitulungan lang ng Lord ito dahil mayroon siyang pagkatapos nito makikita natin gagawin ng Diyos. Tulad ni Pastor Eddie Villanueva, namatay ang kanyang asawa ng March, and after 2 months, namatay ang kanyang kasaksalan ng COVID, namatay ang kanyang anak. Isa sa pinakamalaking gawain sa buong Pilipinas, Pastor Eddie Villanueva. Namatay naman ang kanyang mayor na anak, na si Johnny Villanueva. Minsan, naisip niya, pero gusto niya mag-rapture. Ganun din, yung ating kapastoral sa GOB, nasunog ang church nila, and after ilang buwan, namatay naman yung senior pastor nila. Ganun din yung aming kapatid na Koreano, na founder ng Presbyterian, namatay rin siya. Ganun din yung kaklase ko sa Bible School, yung asawa niya, namatay. Sabi ko, bakit alos malalaking church? Hindi ko naman sinasabi, alos po yung mga talagang mga malalaking church ang naliliglig ngayon. At salamat, tuloy-tuloy pa rin kayong dumadalo sa gawain ko ng Panginoon. Amen. Kami po, siyempre, okay po kami physically, spiritually, pero hindi po mawawala sa amin yung meron pa rin kami sa emotionally, nandun pa rin po yun. Pero unti-unti po, malalampasan po namin ito sa mga sama-sama po natin panalangin at malasakit at tulungan. Makikita po ninyo kung paano after na dinestroy ng kaaway si Og, ay restore ng Lord ng higit pa sa doble ang pagpapala ng Lord kayo. Ganon din ang naniniwala ko, higit pa sa doble, triple, ang gagawin ng Diyos na pagpapala sa lugar nito. And I pray after this trouble, there is a double blessing na naghihintay sa lahat ng patuloy na nananalig at titiwala sa Lord. Sa oras ito, palapakan mo na po natin ang mga. So, hindi po ako magsasalita muna ngayon hanggang sabi ko, pahinga muna ako, December na lang. So, hindi ko alam kung sino po preacher ngayon. Tinatawa ko po pagsalita natin.
Pastor Bob. Palakpakan po natin ito. Sa po na mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo pong lahat ito ngayon. Tayo po'y manalangin. O bago tayo manalangin, nais ko basahin po natin ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Ako'y ating masusupungan sa 1 Peter chapter 5. Ito na po yung last. Sa next preaching ko po ay 2 Peter na po. 1 Peter chapter 5, beginning from verse 6 up to verse 11. Ganito po ang nakasaad. Kaya nang pasakot kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dakilain at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay ang dyablo. Ang kaawin ninyo ay parang niyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Verse 9. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig, worldwide. Pagkatapos ninyong magtiis sa verse 10, sa loob ng mailing panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalakan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyon na hindi matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa Kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Verse 11, sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Palapakan po natin sa ipinong na langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga kami po'y nagpapasalamat dahil sa iyong tulong, sa iyong banal na Espiritu na laging nakaantabay sa aming Panginoon handang mag-comfort at patuloy na magbigay lakas sa buhay namin. Salamat o Diyos dahil lagi kang nariyan upang kami ay gabayan, upang kami ay patatagin ang bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Wala po kaming magagawa kung wala ka sa amin. Kaya ngayong umaga, ikaw lamang ang aming luluwalhatiin at sasantahin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi ng malakas na Amen. Amen. Sige po, tayo po ay maaari ng magpo. Ngayon po umaga, nais ko pag-usap tungkol sa tinatawag na standing firm in your faith to God. Kailangan po natin na maging malakas. Kailangan po natin na maging matatag. Ito po'y napapanahon. Sa panahon po natin, kailangan natin na tumayo tayo na mayroong pananampalataya sa Diyos. Dito po natin mailalabas yung ating faith. Dahil maraming pagkakataon na ang ating pananampalataya, minsan hindi natin siya nababantayan, na nangihina siya. May mga pagkakataon na ang ating pananampalataya, hindi natin siya naaalagaan. Hindi natin siya na susustentuhan ang kanyang mga pangangailangan. Kaya nga ang Biblia ay laging nagsasabi na tayo'y tumawag sa Diyos tulad ng mga alagad. Sabi nila sa Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Kailangan palang lumago, kailangan pala itong magbunga, yung ating faith.
Dahil kapag tayo po ay naging pabaya sa ating pananampalataya, pagdating ng panahon, hindi na natin siya magagamit. Mag-decide tayo ng isang desisyon na hindi natin akalain na magagawa natin. Paano kung huli na? Paano kung nandun na yung oras na kailangan magamit natin yun? Paano na? Kaya napakahalaga na maging advance po tayo sa lahat sa kung anong pwedeng gawin ng Diyos, sa kung anong pwedeng gawin ng kaaway, dahil tayo po bilang mga Kristiyano, mayroon pong nagpaplano, mayroon pong nagnanais. Araw-araw hindi siya natutulog. Sa bawat segundo, sa bawat oras, lagi siya nakabantay sa iyo, sa akin. Lagi siya nakatingin, lagi niyang binibigyan ng panahon ang mga mananampalataya, hindi lamang mga Kristiyano, kundi mga leaders ng Iglesia ng ating Panginoon at kanyang kaharian. At kapag siya nakakuha ng pagkakataon, doon siya aatake. Kaya kailangan po natin maging matibay at maging handa sa ating pananampalataya sa Diyos. Dahil ang kaaway natin, mga kapatid, hindi ang katagbo, hindi yung pastor, hindi ang elders, ang tunay na enemy ng bawat isa sa atin, walang ipatuloy sa Satanas. Bihira po ako mangaral tungkol sa kanya. Dahil ayaw ko siyang bigyan pansin, ayaw ko siyang pag-usapan. Pero duman dito sa 1 Peter chapter 5, verse 6 to 11, na ang sabi dito sa verse 9, labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Sa verse 9, doon po natin kinuha yung ating topic. Kailangan natin tumayo. Kailangan natin siyang labanan. Paano natin siya lalabanan? Paano tayong haharap sa Kanya? Kaya sabi rito, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi kayo din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Hindi lamang ang grace in Christ ang dumadanas dito. Hindi lamang po tayo sa Kapas, hindi lamang sa probinsya ng Tarlac, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig, sabi nito. Nakakaranas ng ganitong mga suliranin. Walang special sa kanya, walang accepted sa kanya. Kahit bago kang mananampalataya. Kaya kailangan po natin ang tulong ng ating Panginoon. Unang-una, higit sa lahat, sa verse 6, ang sabi po rito ng salita ng Diyos, humble yourselves, therefore, under the mighty hands of God. Una, kailangan po natin ang magpakumbaba sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Diyos. Be humble. Kailangan natin na, alam niyo yung tapang kuminsan, dapat inilalagay din natin sa lugar. Kaya kuminsan tayo, kahit Kristiyano na tayo, nailalabas pa rin natin yung tapang natin. Lalo na kapag nasa pagsubok tayo, no? Naranasan ko one time, nung ako po'y bumiyahe from Tabaco, papunta po ako ng Birang Catanduanes, doon sa dulo ng Catanduanes sa Pandan, at doon kami bababa sa Bato, sakay ako ng isang malaking bangka na mamayari ng GIL. Ang layunin ng pagpunta ko doon ay para mag-film showing. Na-invite ako ng isang pastor. At kailangan kong mangaral ng 3 gabi ng revival. Sumakay ako sa bangka dahil hindi mo nakatakot, sanay ako eh. Lumakay ako sa tabing dagat sa Casilo, sa Sambales. Pagdating
pamamagitan ng Tabaco at Catanduanes sa Perak, inabutan ko kami ng malakas na bagyo. Alam niyo yung alon na akala ko noon kasi pinto lang yun, kasi taas ng fifth floor na building, yung alon, ganun kataas yung alon ng tinipigaw, ng hina. Dalawa yung bangka na yun, nung motor na yun, yung isa tumigil, isa na lang ang umaga. Pakiramdam ko yun, hindi kami umaalis doon sa aming kinalala niya. Sabi nung kapatiran na taga-Jaya, sabi niya, Pastor, punta po kayo sa ilalim doon po sa tunda, dyan na lang po kayo. Siksik ako sa tunda. Natatapakan nila ako, pero wala na. Sabi ko, Lord, kung ito na po ang huling ministry ko sa iyo, I am ready. Yung pananampalataya ko na talagang sabi ko, gawin lang ko sa iyo. Kasi yun, kung itaas kami ng araw, napakakas, tapos bigla kang binabagsak. Tapos ang laki-laki, ang kasi taas ng fifth floor, yung alon. Kala ko, talagang last na yun. Pero pag taas ko doon sa ilalim ng tolda, matuwid siya. Doon ako umiyak. Doon ako nanalangin. Lord, gamitin mo pa ako. Alam ko maraming naghihintay sa Pandan, sa Bato, sa Catanduanes ng mga kaluluwa. Nakatulugan ko yung prayer ko habang ako'y nanalangin bilang nakatulugan ko. At pag-isip ko kaya pa ng araw. Nakarating kami doon, ang dami palang mga mananampalataya doon at mga kapitbahay nila na in-invite nila dahil akala nila ang speaker nila foreigner. Pagdating ko, bitbit ko yung film, hinulot sa dilim, bitbit ko yung projector ko, kasi may sarili akong projector, bigay ng kaibigan kong Australian, si John Mayoro. Dala ko yung transformer, dala ko, dami kong bitbit. Hinahanap nila yung speaker, sabi nila, nasaan po yung speaker namin, yung magsasalita. Sabi ko, mamaya po, hintayin ninyo. Kaya nagpalabas muna ako ng pelikula. At pagkatapos kong film showing, pagbukas ng ilaw, nagulat sila, nakabarang ako. For J-Chunks, tapos speaker na rin. Alam ba niyo kung ilan na tumanggap sa Panginoon? 480 persons na nagtaas ng kamay, nanalangin. Doon ako nakakita ng himala ng Diyos na yung bibi, yung hindi nagsasalita, nagsalita ng gabi. Doon ako nakakita ng yung likod niya na baluntot siya, paralyzed na talagang 15 years na gano'n ang kanyang katawan, hindi niya may tuwid na gano'n. Nung ipanalangin siya, biglang sabi niya, nagkagutukan ang kanyang buto sa likod at tuwid na siya. At talagang sabi ko, Lord, may gagawin ka pala, kaya si Satanas ay humahadlang sa iyong mga plano. Alam niya kapag may gagawin ng Diyos, alam niya kapag gagamitin ka ng Diyos. Kaya kailangan po natin na maging humble sa ating Panginoon. Be humble. Maging mababa po tayo sa Diyos. At ang lahat ng nagpapakumbaba sa ating Panginoon ay Kanyang itinataas. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alilangan. Basta
lumaban lang tayo. Dahil hindi naman tayo makikipagat. Hindi yung kamay ko ang nagpapagaling sa may sakit. Hindi kami mga pastor ang nagpapaayos sa ng demonyo. Hindi kami mga pastor ang kapag nanalangin ay, pastor, yung kamay mo, power mo ah. Hindi ito kamay namin. Ang makapangyarihan dito ay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang makapangyarihan dito ay yung Diyos na ating pinagtitiwalaan. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Hindi yung aming prayer, hindi yung aming paninig kami. Wala kami. Dahilan para mamalaki sa Diyos na kapag nanalangin tumigil ang bagyo. Tumigil ang bagyo? Hindi kami yun. Pero kailangan ng Diyos yung ating pananampalataya. Kilala niyo si Elias. Kilala natin si Eliseo. Kilala natin si Moses. Kilala natin si Pedro. Mga mighty men of God, si Abraham, si Isaac, kilala natin itong mga tao ito. Na sila'y tumayo, na nagtitiwala sa Diyos, sila'y nanandigan sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi sila nakalilangan. Nagtiwala sila. Pero kung isang matagal po, yung sabi nga ng pastor, spiritual, okay na sila, physical, medyo kunti na lang, mataas ang presyon. Ako, lagi ko rin minumonitor ang presyon ko, mataas, pati sugar ko, mataas. Sabi ko, di ba lang mataas, huwag lang mababa. Kasi yung dati 555 na sugar ko, hindi ko pinaya. Kala ko makamatay na ako. Kaya, patuloy po tayo magtiwala sa Diyos. Maglagay tayo ng tiwala sa Kanya. Yung ating faith, yung determinasyon natin, yung handa tayo lumaban. Manindigan tayo, tumayo tayo, nakasama natin ng Diyos. Sabi ko, meron pong isang kabataan noon na bulag. Gusto siyang panalangin, nagkaroon ako ng revival sa Talisay before daig. Bago magdaig ko, nagkaroon din ako ng kusityo, na-invite din ako ni Pastor Jojo Gontinas. Doon sa Cruzada, may tumapit sa akin after ng crusade. Sabi niya sa akin, Kuya, sabi niya, hindi mo ako kilala. Sabi ko, hindi. Ngayon ako nakapatid dito. Sabi niya, kapatid mo ko. Ha? Kapatid kita. So, sabi ko nga, magtiwala ka sa ating Panginoon. Tumanggap siya sa Panginoon. Mula doon, ibinahagi niya yung salita ng Diyos sa kanyang mga kapatid, sa kanyang magulang. At nung minsan nakita kami, nung bumalik ako doon sa lugar na yun, sabi niya, Kuya, born again na kami. Nasa Panginoon ka. Eh, pinanalangin ko yung isang bulag, hindi siya gumagal. Hindi siya nakakakita. Sabi ko, Lord, bakit po? Natanong ako sa Diyos. Ang dami ko na ipanalangin na gumaling, ang dami ko nakita ang himala. Bakit ito? Si Brother Julay, sabi ko, Lord, hindi siya makakita. Sabi ko, hindi lang may magano. Basta nakabilat lang po ako, sabi niya. Ilan to? Ano po yun? Hindi mo nakikita yung dalhin ko. Hindi. Pray na naman ako. Lord, talagang. Pawisan na. Pero nung tingnan ko siya, wala siyang reaksyon. Sabi ko, ikaw ba mananampalataya na gagaling? Hindi ko. Ha? Hindi ako lang. Ba't tayo mo makakita? Basta mawawalan pa ako ng trabaho pag ako nakakita. Nag-ano pala siya na, ano tawag doon, yung
body massage yung naghihilot siya. Si Vice President, siya ang humihilot din. Saka doon sa asawa niya, yung namatay kayo doon. Mga kilalang tao ang kanyang hinihilot. Sabi niya, Pastor, pag ako po nakakita, wala na po magpapahilot sa ako, magpapamisabis. May tao palang gano'n. Pero sabi niya, ako po'y nananampalataya sa Diyos. Ako po'y natitiwala sa Diyos. Nandun yung humbleness. Malakas yung faith. Sipin mo, bulat mo nalangin sa may sakit. Last night, nung kusada, kita ko sila bilihos. Papakain mo kayo, sabi ko, talagang iba ka talaga. Iba ka, Panginoon. Pangalawa, sa verse 7, sabi dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Cast all your care, or cast your anxiety. Ipagkatiwala namin sa Diyos. Dahil ang Diyos handa siyang tumulong sa atin. Handa siyang ingatan tayo, handa siyang samahan tayo, gabayan tayo ng ating Panginoon. Ang hirap yung wala kang pwedeng pagtiwalaan. Ang hirap nun. Yung wala kang matawagan para mag-iwan ka sa Kanya ng salita na iingatan mo yun, na magtitiwala ka sa Kanya. Ang hirap maghanap. Pero sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, cast all your care. Ilagat ninyo, ibigay ninyo, sabi nito, inyong ilagat sa Kanya ang lahat ninyong mga kabalisahan. Ano man ang ating mga suliranin, ano man ang ating mga dalayan sa buhay, ipagkatiwala namin sa Kanya. Ano man ang problema mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, ipagkatiwala namin sa Kanya. Ako lagi kong pinagkakataon, Lord, bahala ka na sa mga anak mo, sa manugang mo, sa mga apo ko. Bahala ka na sa akin. Pinagkakatiwala ko lahat sa iyo. Ikaw ang may hawak ng aming buhay. Dahil tayo, ang sabi ko ay ipinagmamalasakit. Ipinagmamalasakit ka ng ating Panginoon. Nais niya na tayo ay maging okay. Kaya sabi niya, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagbuyan. Dahil ang inyong kalaban na diablo, gaya ng iyong umuungal ay gumagala na naghahanap siya ng masisilan. Naghahanap siya. Sabi rin sa verse. Naghihintay lang yan. Pero huwag tayo magpadayag sa Kanya. Dahil sabi ng Panginoon dito, kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagbuyan. Maging mapagpigil tayo. Minsan, out of control tayo. Amen? Kontrolin natin yung ating sarili. Huwag tayong magmadali, huwag tayong mainit. Huwag tayong gumawa ng shortcut o diversion. Ang daming shortcut, diversion ngayon. Gusto nila mapaiksi, mapabilis ang travel, ang daan. Pero sa paglilingkod sa Diyos, walang shortcut. Amen po? Walang diversion. Huwag kang gumawa ng sarili mong daan. Doon tayo sa daan na inilagay ng Diyos sa atin. Dahil siya ang nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo po ay maging mapagtagumpay. Sabi nito sa verse 10, ang Diyos ng buong biyaya, no? Na sa inyo tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalhatian,
Sandali lang, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Sandali lang naman pala yung problema. Sabi nga, nung ako yung tinawagan mo kasi 1 hour na namatay siya, ako sa tinawagan mo Pastor Jerry. Doon ko lalo naramdaman yung bigat, yung iyak ng isang asawa. Umiyak, talagang yung habol ni Pastor, sabi ko, Pastor, wala na siya. Siguro mga patutulog na nasa kanya ko yung cellphone, pinakinggan ko lahat ng kanyang hibig, lahat ng kanyang yung pag-iyak niya, yung pagsibot niya sa siko niya, tuloy ko. yung kanyang pagpipigil, no? Na nasa hospital siya, hindi niya malakas yung boses niya, halos pagulong lang siya nagsasalita siya. May sakit ako noon, bigla akong lumakas, sabi ko sa kanya, Mas, pupunta ako siya sa hospital. Huwag, sabi. Huwag kang pupunta rin, baka mahawa ka. Alam niyo yun? Yung bigat ng kanyang dalahin, yung bigat ng kanyang problema, kaligtasan ko pa rin ang iniisip niya. Yung pagluha, yung kanyang pagdadalamhati, tayo pa rin ang nasa isip niya. Ikaw pa rin ang nasa isip niya. Kaligtasan pa rin natin ang nasa isip niya. Kaya sabi ko, noong oras na rin, Lord, hindi ako nagkamali ng pasto, ng leader. Ito ang leader na hinahanap. Ito ang pasto ko. Habang umiyak siya, umiyak ako. Sabi ko, salamat po. Dahil binigyan ko ng isang matatag na leader. Matibay. Kahit umiyak, kahit na minsan nakakaramdam siya ng pagpapaypay, pero naroon pa rin sa puso niya ang bawat isa sa atin. Kaya hindi po tayo magkamali ng pinuntahan ng Diyos. Hindi po tayo magkamali ng pastor. Dahil ang sabi dito, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandali, makaranas kayo ng hirap, sandaling hirap, sandali lang yun. Panahon. Siya rin, sabi niya, ang magpapasakdal sa inyo. Ang Diyos ang magpapasakdal sa bawat isa sa atin. Siya ang tutulong sa bawat isa sa atin. Hindi lang yun, kundi sabi doon, magpapatibay. Patitibayin niya ang bawat sumampalataya at magpapalakas sa inyo. Make you perfect, established in strength. Siya lang. At tiwala lang tayo sa Kanya. Tumayo lang tayo. Manindigan lang tayo. At tiwala lang tayo sa Panginoon. Kahit na yung isang kapatid natin noong Friday, namatay na rin. Kagabi, nangaral po ako doon sa Burong. Sa Martes ng gabi, may pangangaral din last night dahil Merkulis galing na po siya. Okay lang, Lord. Kasi sa inyo, papunta itong mga tao. Sabi mo sa asawa ko, pagkakapiluhan mo, alam ko, iiyak ka, pero salamat sa Panginoon. Yung sabi ni Pastor ako, wala mo na. Pwede lang wala mo lang uuwi sa langit.
Pero, God will do that. Ang kalooban ng Diyos ang laging nasusunod. Pangulit, makikita po natin sa verse 8, be alert. Maging handa kayo. Be alert, sabi dito. Dahil ang buhay ko lagi sa sanlibutan ito, walang katiyakan sa sanlibutan. Doon lang sa langit, mayroon tayong katiyakan. Dito, hindi ka pwedeng mag-relax. Ano mang oras, nandiyan ang tukso, nandiyan ang kaaway, nandiyan ang kasalanan. Nandiyan ang pandaraya ng kaaway. Wala siyang pinipiling oras, hindi siya nagpapahinga. Lagi lang siya naghihintay, nag-aabang. At huwag nating payagan ang ating sarili na masino niya at maagaw tayo sa kamay ng Diyos. Huwag natin hayaan. Be alert and not sober man. Maging handa tayo, no? Maging mapagpigil tayo dahil sa lahat ng bagay na ito na gagawin natin, ang Diyos ang laging napapupurihan. Ang Diyos ang laging nabibigyan ng karangalan. Ang Diyos ang laging binibigyan natin ng kapurihan sa buhay natin. Tayo pong lahat ay ito. Hallelujah. Glory to God. Tayo pong manalangin at Diyos ang makapangyarihan sa lahat ngayong umaga. Maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Na patuloy kami magtitiwala sa iyo. Patuloy kami maglalagak ng aming buhay. Patuloy kami maghahangad sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na tulungan mo kami. Gabayan mo kami. Habang inaawit po natin ang isang awitin, patuloy po tayong manalangin sa Diyos. Patuloy tayong humingi ng kalakasan at lumapit sa Kanya na tayo'y papatagin, inulat ng Diyos ang Kanyang kamay patungo sa iyo, hawakan Kanya sa kaliwa ka. Hallelujah. Ah
samahan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lapit magsabi na namin. Amen.